Uy, bell pepper na tayo. Tapos last na yung repolyo. Mali! Konting salt lang para healthy. Ayaw natin magkaroon ng sakit sa bato yung mga titikim. After nito, ilalagay na natin ang ating mga vegetables. Actually, pinapanood ko si Pepita habang nagluluto. Nakakatawa siya, si Pepita, kasi nilalaro lang niya yung luto. Alam mo, hindi niya alam yung ginagawa niya. Gusto lang niya ilagay lahat yung mga gulay at nakalimutan niya lagyan ng tubig yung chop suey, kaya dry. Siguro yung tubig hindi masyadong visible kanina. Kaya hindi ko siya nabigyan ng pansin. Nakita ko kasi kagad yung mga vegetables di ba? Different colors. So yung tubig hindi pumasok sa isip ko at saka mas gusto ko talaga ng dry. Kasi nga sauté yun Pinagdatanggol. Oh my God! Oh my God! Ano ginagawa niya? Ano pala, toppings? Ano ba yan? Tapos na kami. 1 hour na kami nagpapahinga dito. Ikaw nandiyan ka pa din? Di pa luto yung sitaw mo? It's okay. Bahala ka. Basta ako masarap. Lagyan mo ng sitaw. Yeah. So, ayan na po ang aking spicy string bean with Swiss eggs. Para sa Rap sa Ruleta Cooking Showdown, ipapatikim sa atin ni Ian ang kanyang spicy string bean with Swiss egg. Tinapatan naman niya ni Pepita ng kanyang chop suey a la Curtis, so fresh, so delicious, so yummy, so. So, kaninong putahe nga ba ang mas masarap? Sabi ko nga, itsura pa lang, pag nilatag mo sa akin sa karinderiya yan, isa yan sa ituturo ko Lasa, saktong-sakto. Ang galing nung timpla nung toyo. Yung sitaw naman, gusto ko yung pagka-crunch niya. So overall, winner to. Winner. Okay? Thank you. Huwag ka muna mag-celebrate kasi hindi niya pa natitikman yun sa akin. Kasi sa akin, healthy lang. Yan na siya. Ito na. Ito, exciting din to Oh, di ba? I got it. I have it. Love it. I will not say anything. Very healthy. Yes. Very fresh. Very fresh. Ito yung kakainin ko siguro kapag may kidney stones ako. Parang ang dami mong problema pag kinain mo yung chop suey niya. Parang ang pakla ng buhay mo. Dumalawa, di ba? Hindi. Ang hirap kasing ma-identify ng lasa. Ang sarap. Tsaka yung anghang. Masarap naman talaga. Para sa akin, between sa inyong dalawa, yung mas o-orderin ko is yung kay Ian. Salamat. Alam mo, actually, hindi talaga ako nagluluto ako, pero minsan hindi ko pa naman perfect. Pero salamat at nanalo ako kasi sobrang close ko si Pepita. Alam ko kung marunong siya magluto o hindi. Hindi talaga, kaya confident na ako doon. Feeling ko si chef, naawa lang siya kay Kuya Ian. Kasi alam mo yun, yung may edad na siya. Kaya sabi siguro ni chef, o sige, ibigay na natin sa kanya. Okay lang naman, patience is a virtue. Kahit na nasa Pilipinas ka, ramdam na ramdam mo nasa Japan ka. DIY shop, convenience store, cafe. Akalain mong pwede palang magsama-sama sa iisang lugar? Ayan guys, so ngayon nandito tayo sa Tokyo Mart, dito sa West Avenue, Quezon City. And the good thing about this place guys, ang dami mong pwedeng gawin. First, pagpasok mo dito, makikita mo na meron silang grocery store. And most of the things bibili mo dito sa grocery, guys, yung mga mabibili mo sa Japan. Kahit na nasa Pilipinas ka, ramdam na ramdam mo nasa Japan ka, ganyan. Kasi yung mga skincare na nabibili ko lang sa Japan, guys, meron din sila dito. Yung mga pagkain, na drinks na pang Japanese, meron din sila dito, guys. So it was a good experience. Kung gusto mong matikman yung mga panlasang Hapon, perfect talaga na pumunta ka dito. Pumupunta kami talaga, we search there, and then kung merong bago or bago talaga sa Japan, dinadala na namin dito. And then, yun,
nagugustuhan ng mga tao. And then, look at the ambiance dito naman. Dinala namin talaga yung taste of Japan dito sa Tokyo Mart. Usually sa Japan, ganun ang mga convenience store. And then they have their cafe. Aside sa cafe and sa grocery store, meron din silang DIY. So dito guys, nakikita niyo naman, ang dami niyong pwedeng gawin. Pwede kayong gumawa ng phone cases like this. Pwede kayong gumawa ng mga cake, roses, perfect for birthdays and other celebrations. Meron din namang mga hair clips, kagaya nito suot ko, and hair clamp na kagaya nito. Kaya perfect talaga pumunta dito yung mga pamilya. Dahil habang nag-grocery si mommy, nasa cafe si ate, pwede naman dito sa bunso, sa DIY. Ang kagandahan dito sa cafe nila, meron silang bundle. 198 pesos, meron ka ng drink, and meron ka ng cake. So, 1 drink and 1 cake for 198 pesos. Good deal na talaga yon. Iilan lang to sa mga pwede mong pagpiliang cakes. Meron silang chiffon pudding. So, meron din silang chocolate malt cake. And of course, sa mga drinks naman nila, guys. Meron sila ditong coconut coffee. So, actually, perfect to sa mga kagaya ko na hindi mahilig sa mga matatapang na kape. Kasi hindi siya matapang, guys. Ito naman is mint coffee. Gising ka magdamag dito. Okay. Fragrant rose latte. Hindi masyadong overpowering yung lasa. Mas nalalasan ko talaga yung tsaa. Ooh. Yes, sa mga anime na pinapanood ko, guys, ganito yung mga kinakain nila sa mga cafe. I'm living the dream. Wow. Kakayanin mo bang kumain ng chicharon na gawa sa uod? Tara nang tikman ang crunchy goodness ng chichaworm. Susunod na! So isa, Libre, ayun, oo nga. Sa mga pinakamasarap na frog legs matitikman nyo. Siguro nakakain ako nito once, like sobrang tagal na. Mga 20 years na rin. Marami na rin tayong exotic food na natikman dito sa Farm to Table. Pag naiisip ko kasi Dadagdagan natin yan ng isang crunchy snack na pambato ng buhol. Sir Elmer, paano niyo po naisip na gawing negosyo ang uod? Ang itong mga uod nito, pagkain lang ito sa mga tarsier sa Lubok. Ako nag-supply noon. Ako nag-supply. Mga 5 years siguro. Tapos, marunong na din silang mag-breed. So, nag-breed na sila. Wala na akong customer. Nawalan ka na ng babagsakan. Oo. Nakatao na yung mamangkin sa asawa ko, galing siya sa Thailand. Tingnan mo ang alaga ko. Pakita niya, kuya, kinain dito sa sa Thailand. Sa Thailand, yun, diyan sa street lang. Parang street food nga sa Thailand food, siya. So, yung kinain ng tao. Kinain. Masarap. Subok ako ng tip-tipak. Display ko noon sa tarsier sa Lubok. 1 week lang. Ubus na agad. Hanggang 1,000 pack. Ba? Ito, nag-2,000 pack. Ba? Pero ano po bang klase ng worm ang ginagamit natin para dun sa inyong chicha worm? Ito, sir, tinatawag din karamihan ito na superworm. Ang superworms ni Sir Elmer ay larva ng darkling beetles. Ang mga insektong ito ay scavengers na namumuhay sa ilalim ng mga bato o kakahuyan. Tiwala kang healthy ang chicha worm dahil ang bawat superworm ay pinapakain ng organic fruits and vegetables. Sir Elmer, so after po natin siya ma-harvest, ito hinugasan na po natin. Opo. Hinugasan niyo po ng ilang beses to? 3 beses. 3 beses. Okay. Kumbaga, in short, ipiprito lang natin siya. Prito. Okay. So, isa. Libre, ayun, oo nga. Malutong nga. Oo. Okay. So, ito yung naiprito na. Wala pa tong timpla kahit ano.
Lutong niya. Chicharon nga naman. Malutong. Wala siyang timpla pero meron siyang alat na taglay. Tapos pag paubos na siya, bago mo siya lunukin, hahabol yung umami na meron siya. Fascinating, ha? Makikipag-bonding tayo ulit kay farmer and vlogger Maki Moto. Pero bago yan, ipagluluto ko muna siya ng mga putahing pagsasaluhan namin sa kanyang farm. May ilang parte sa Rizal na sikat yung bibi or itik dish nila doon, which is yung kinulob. Nakita natin pagala-gala yung mga itik ni Sir Maki dito. Might as well, gawa tayo ng sarili nating version ng kinulob. Lagay lang din natin yung balunan. And of course, yung ating bawang. Yung ating bay leaves o laurel. Optional, star anise. Lagyan na lang din natin ng peppercorns. And yung ating toyo. Lagyan na lang din natin ng brown sugar. And some salt. So hayaan lang natin tong kumulo hanggang lumambot yung ating pato. Siguro this would take us around 1.5 to 2 hours. And then balikan natin, saka natin siya di-deep fry. Saktong-sakto na, napakalambot na nung ating pato. Tatabi muna natin siya para makapag-rest. At the same time, mag-reduce din yung sabaw. Siya rin gagawin natin para pinakasara-sara niya mamaya. And dyan din natin lulutuin yung ating side dish. And yung ating side dish naman, Next week, itutuloy natin ang ating yummy feast with Maki. Dahil gagawan ko rin siya ng isang Mexican dish gamit naman ang kanyang malusog na kambing.